Nitong nakaraang mga araw, nakasali na rin ang mga Houthi ng Yemen sa giyera sa pagitan po ng Iran at ng US. Nagpakawalang Yemen ng ilang ballistic missiles sa military installations sa southern Israel. Ang tanong, may epekto ba ito sa lumalaking problema natin sa langis? Yan po ngayon ang binabantayan nating lahat. Tandaan po ninyo ang problema natin dito po sa Strait of Hormuz. Ito po makitidadaanan ito. Hindi po makadaan yung mga barko galing po dito sa Persian Gulf palabas, papunta ng Gulf of Oman, mula sa mga oil facilities sa Persian Gulf dahil hindi po sila pinapayagan nitong Iran. Okay, pero kahit paano po, meron pa rin nakakalabas na langis. Paano? Halimbawa po, ito po ang Saudi Arabia. Yan, malaking yan po. Ang Saudi Arabia po ay producer ng 7 million barrels ng langis per day. Second or third largest oil exporter yan sa buong mundo pagkatapos po ng US at ng Russia. Noong Iran-Iraq War noong dekada 80, gumawa po siya ng isang mahabang pipeline. Ang East-West Pipeline na kung tawagin ay Petroline na tumatawid po sa kahabaan ng kanilang bansa. Pag ganyan po. Ito po ay para iwasan ang sigulot ng Iran at Iraq noong dekada 80 dito po sa Persian Gulf region. Nung sumabog naman itong Iran-US war, binuhay po muli ng Saudi Arabia itong kanilang pipeline na ito. At ngayong merong krisis, dito po dumadaan ang 80% na mga oil exports ng Saudi Arabia. Ang Saudi oil po tumatawid mula east hanggang west, papunta po sa port ng Yanbu dito po sa Red Sea. Sa ganitong paraan, umiiwas po sila dito sa Persian Gulf at sa gulo dito po sa Strait of Hormuz. So bakit pinangangambahan itong pagpasok ng Yemen sa giyera sa panig po ng Iran? Dahil ang Yemen po ay nandito. Yan po ang Yemen, nakasalampak sa Bab al-Mandab Strait. Ito pong makitid na daanang ito na lagusan ng maraming barko na nasa Red Sea, palabas ng Gulf of Aden. So yan po, at ang Yemen po ay matagal ng kaalyado at armado ng Iran na may kasaysayan na pag-atake sa mga barko ng kanilang mga kalaban sa lugar na ito. Kaya kung isara po ng Yemen itong Bab al-Mandab Strait, baka back to square one po tayo sa problema sa langis. Ngayon, posible pa namang may makalabas na mga oil tanker dito po sa Red Sea dahil nandito pa po sa hilaga yung Suez Canal ng Egypt. Pero imagine lamang po ninyo ang magiging traffic dito sa Suez Canal na isang makitid na lagusan. At higit po sa lahat, ang tagos po nitong Suez Canal ay sa Mediterranean papunta pong Europa. At napakalayo po dito sa atin sa Asia. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.